Oil cup ito, pero oil cup lang ito, pero napaka-importante. Buti na lang, hindi nahulog sa highway. Kasi habang tumatakbo yan, siyempre nagkakaroon ng vibration yan. At yung ikot niya, talaga, counterclockwise. In open direction. Hindi clockwise. This is my gravest lesson so far in motoring, in driving. Ilang araw na ngayon, Sabado, hindi ko lang na-lock masyado yung cap ng makina kung saan doon mo bubuhos yung oil. Ilang araw na, Sabado, una kong biyahe. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, 3 araw. Pero yung 2 araw, nakatambay lang siya. Itong pangatlong araw, bumiyahe ako ng mga mahigit 2 kilometro, 2.5 kilometers. Pagbalik ko, buti diyan nahulog sa bakuran ko yung cap ng oil cap ng... Okay, ito. Yan. Karoon talaga na spillage. Yan ang delikado. Pag naubos ang oil. Pag naubos ang oil, yun ang delikado. Masilan yan dahil sa makina nga saka sa oil, kaya yun nagkaroon siya ng spillage. At ito yung isa sa pinakamatindi kong naging karanasan sa motoring and driving na nais kong ibahagi sa inyo. Huwag ninyong kalimutan isara. Pas makina ay. Yan, tumalsik talaga Pas makina ay. Yan, tumalsik talaga Kasi nagkaroon siya ng kunting dip sa kanyang oil. Masilan din ako dyan Kailangan talaga on the right level yung oil para sa akin. Kasi nga, kahit na ito, yung mga Japanese made cars, even Volvo, even Mercedes, walang magaling dyan pag hindi ka marunong mag-alaga. Kasi lahat yan nasisira, lahat tayo nasisira katawan natin kung hindi natin inaalagaan nasisira Yun po ang road and motoring lessons natin ngayon. Yan kasi ang mga sasakyan kasi kahit na pinakamaliit na screw yan ay natanggal, sa katagalan masisira talagang sasakyan mo. Halimbawa niyan, screw lang pala siya na maliit, pero screw siya ng map sensor, mass airflow sensor, kung saan doon niya pinapasok yung hangin. Because car engineering is combustion engineering. Walang explosions, walang gumagalaw kung walang hangin. Kasi yun ang timpla niya, hangin, tapos gasolina,
tapos compression, tapos saka siya puputok. Pinapaputukan ng isang maliit na spark. Kaya mayroong spark plug. Ito ngayon ang problema. Pag hindi mo siya na-torque ng mabuti, malimit yan. Meron na nga ako experience sa gulong eh. Yung isang bolt doon, mabuti na lang at na-inspection ko yung isa sa mga bolt. Talang yung isang bolt, yun sa isang isang sasakyan yan. Yung isang bolt, nawala na talaga, natanggal. Yun yung kahalagahan ng meron siyang torque na 200 foot-pounds, mga kung ano-ano pa yan. Iba-ibang torque yan eh. Depende sa laki ng bolt, depende kung saan siya gagamitin. Kagaya sa mga gulong, medyo mataas ang torque niyan. Dito naman sa engine, medyo hanggang 40, 41. I mean torque, yung foot-pounds, kung gaano siya kahigpit. Ganon yun. Eh, ito nga kuminsan sa katagalan, kinukulang na ng mga screw itong nasa loob. Minsan. Siguro pag nagalaw yan kunti, tapos hindi na ibalik ng mabuti, sa katagalan, hindi naman siya iikot on the clockwise direction. Kasi tightening yun eh. Talagang iikot siya on the counterclockwise direction. Tapos ngayon, sa katagalan, natatanggal, nawawala. Ito na lang, buti hindi. Kap yan eh. Nagkaroon ng oil spillage. Hindi yan. Kung sa highway nangyari yan, maubusan ka ng oil yan. Tapos bigla na lang sisingit iiyak yung engine check mo. May mga engine check yan eh. Yan, kagaya yan. Naka-hazard siya. Naka-hazard light. Yan. Wala na. Ito, yan, umiilaw dahil bukas yung kotse. Yung pangalawa, parking brake. Kaon yung parking brake. Ito ngayon ang mareklamo. Wala pang 1 kilometro, ilang meters pa lang, pag hindi ka naka-seatbelt, security-wise kasi ang mga Japanese cars security conscious. Security first. Safety first. Kaya itong maliit na pula, pag pula yan, ibig sabihin, yan yung hindi ka naka-seatbelt. Yan po yung gusto kong ibahagi sa inyo dahil ako ang hindi nasisiyahan sa aking experience ngayon na sana. Ako ang hindi nasisiyahan sa experience na yun eh. At nais ko nga ibahagi agad sa inyo para maiwasan yung alam na napakaraming mga pangyayari sa kalsada pag hindi tayo nag-iingat. Isipin mo na lang kung highway run yung nangyari. Hindi naubos ang oil. Kaya nga yun, biglang mag-iilaw yung check engine niya. Pero hinto ka lang kaagad. Pag nag-ilaw na yun, hinto ka lang kaagad. Itong nangyari ngayon, hindi masyadong sensitive pag oil cap lang. Hindi masyado siyang sensitive sa oil cap. Kasi hindi man umilaw yung engine. Pero kung naubos na yung oil, sigurado, ilaw na yung check engine niya. Yung engine na logo ang lalabas dyan at pupula siya. So, salamat po at ingat. Kita-kits.
Ayan yung mahal kong oil cup na nahulog. Of all things, yan pa ang nahulog. Kaya nagkaroon ng oil spillage doon sa makina. Yan. VBTI means Variable Valve Timing Intelligence. Yan o, mahalata mo yung oil spillage niya. Hindi maganda. So, yung karanasan na yan, dapat magiging lesson yan sa atin na nagda-drive ng mga sasakyan. Yan, nililinisan ko yung battery. Battery din, kailangan parati mong linisan yan para hindi magkaroon ng corrosion. Mahirap pag nagkaroon ng corrosion yan. Mas madaling maubos yan. At saka pag naubos yan, buti na lang ngayon, pwede kang tatawag doon sa nagbibinta ng mga battery para mag-deliver sa iyo. Kasi paano papaandar yan kung walang battery? Yan ang map sensor niya. Mass airflow sensor. Papunta doon sa plastic tube o rubber tube na yan hanggang doon sa throttle body. Yan yung nagbibigay. Before that is of course, the air cleaner. Kasi nga bago papasok yung air, sa air sensor dapat malinis siya. Kaya sa ilalim niyan, merong air cleaner. Hanggang doon sa throttle body, kung saan siya will rendezvous with the gas, the gasoline. At pag nagkaroon ng compression sa loob ng makina, saka siya paputukin ng kunting spark
ng spark plug. Kaya tumatakbo ang mga sasakyan natin. Yung hinawakan ko, yan yung sa coolant. Mainit-init pa kasi. Kaya kailangan maingat ka rin dyan. Lalo na pag bagong bukas yan at kararating mo lang galing sa malayong biyahe, maingat ka dyan dahil pwede kang malapnos niyan sa init ng coolant. Kasi dahil sa pressure, mag-shower yan baka mag-shower. Maingat ka rin dyan na bubuksan mo na hindi na siya mainit na mainit. Ito, mainit pa rin. Kaya ang ginagawa ko niyan, pinapalabas ko yung bubbles. Ayan, may bubbles siya Hindi maganda yan sa cooling system. Pag doon sa loob, merong bubbles. Yan, pinipisil-pisil ko yung rubber hose niya para lalabas yung bubbles. Minsan, ginagawa ko yung mainit na mainit, pero dapat maingat ka rin. Do not experiment with it kasi dangerous siya. Baka ka malapnos. Pero ang ginagawa ko doon sa isa pang sasakyan, para lalabas yung hangin doon sa loob, pinapaandar ko siya ng mainit, saka ko siya dahan-dahang bubuksan. Mura na siya, muutot siya. Iyon, ibig sabihin, lumabas yung hangin. Yung tinuro ko kanina, yun yung housing ng fuse. Kaya rin umaandar ang mga sasakyan dahil sa mga iba't ibang mga fuse niya, electrical at saka yung kung ano-ano pa. Yan naman tinuro ko, yan yung sa oxygen sensor niya na dalawa. Isa doon sa makina, isa doon sa exhaust system. Yan yung sa tubig. Tubig lang yan, pero importante kasi pampalinis ng ng windshield. Yan yung extra reservoir ng coolant. Ito mga basic lang ito ang tinuturo natin dito. Variable Valve Timing Intelligence, VVTI. Yung mga iba pa nga, double VVTI. Variable valve, yun yung sa valve niya. The variations of the movement of the valve inside the engine. Kasi yun ang nag-regulate din ng pasok ng hangin at saka ng yung exhaust. Yung pinapalabas niya yung exhaust doon sa yung muffler. Kaya meron siyang valve at saka variable ang kanyang timing. Variable naman talaga yan kasi hindi pwedeng sabay-sabay. Yung talon Now, ng I have to valve check the engine of the oil level again. So hanggang dito na lang muna at tayo naman ay magkikita-kita pa. At yan lang paraan nating maipagdulot sa ating kung ano ang mga bagay-bagay na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo, God the Lord Jesus Christ, to whom all the glory and praises belong. Maraming salamat po.